Hi guys, welcome back to another episode of License to Shoot podcast. Natapos na yung PBA Draft 2024. Lot of interesting picks, a lot of selections na need ng reaction. At nandito kami para pag-usapan yung mga draft day winners and losers for this draft. Okay, so yung PBA 2024 draft, yung sobrang uh, inabangan siya dahil sa mga talented yung yung draft class na to. And now, ikaw, William, I'm Miggy, by the way, kasama ko si William Go. William, kanina pala nung draft, nandun ka, di ba, sa mismong live on the Glorieta, dun sa Mm, venue. mm. Before we go to the episode, pag-usapan muna natin kung ano yung experience watching the PBA draft live. Honestly, ang saya niya. Ang daming tao for a league na sinasabi nilang kumbaga dying league and wala nang nanonood. Ang daming tao, and since andun ako sa venue, may mga nakikita akong kumbaga nakikita ko yung security guards na nasi-stress. Nakikita ko sa body language ng security guards doon na nasi-stress na sila kasi ang dami talagang ang daming tao na pumupunta sa bawal or hinaharang yung daan kasi at the end of the day nasa mall pa rin siya. So, syempre kahit sabihin natin the PBA draft was the biggest event there, meron pa rin mga tao doon na pumupunta doon sa Glorieta para mamasyal and all, 'di ba? Kaya mga yun nga, parang nagiging considerate yung security team sa kanila. Ano ba yung, yung parang atmosphere dun sa, dun sa Glorieta mismo, parang dinayo talaga ng tao yung draft day or parang dumami lang din yung tao kasi may mga tao na nag-mall, nag-shopping, tas parang Dinayo coincidence na, talaga. uy, may draft. Dinayo So, talaga. Mm. so parang huge chunk of the people watching talagang dayo yun, tulad mo. Talagang they went there for the draft. Ito, pero ano, not pick base related, pero ay wag mong isagot ng pick base, pero ano, memorable moment for you nung pinanood mo yung draft ng live. Yung specifically is yun nga, parang yung mga players na nakita ko, nakapagpa-picture ako sa kanila. Nagpa-picture ako kay Coach Jeff Carriaso, tapos Coach Mike Cortez sa Blackwater, di ba? Then JV Casio, tapos Nieto Twins, and then sino pa ba? Yun lang, Tyler Tio din pala. May story kami na nakakatawang story with Tyler Tio. Nasa stories ko yun. And yun lang. Masaya yung overall experience talaga. Yun, actually, I think yun, masaya yung overall experience mo watching live, and I guess a lot of people natuwa din naman watching it kung saan man sulok sila ng mundo na nanonood ng PBA draft. Kaya tara, pag-usapan na natin yung winners and losers for this draft class na to. So, let's start with, unahin muna natin yung losers. For you, meron bang losers for this draft class and, draft, PBA draft? Siguro for me, I believe, parang, I don't wanna say loser, parang masyadong big yung loser, pero parang naging stale. I think Terra Firma. Kasi, di ba, Loser yun, parang, pre. yun nga kasi parang chance na Loser. nila to, yung kahit pa paano the fit. Pero si Mark Nonoy, 'di ba? Yun yung parang I mean, magaling si Mark Nonoy. Obviously, thankful ako sa kanya kasi bilang taga-Lasal champion niya tayo ulit. Pero sa mga with the talent available, they could have gotten other better players such as Evanelli, ganyan. Hindi, akin, okay, so sinasabi mo na loser yung Terra Firma dahil parang maling player yung pinili nila in terms of fit-wise. Ganun yung, Fit. kaya, Mm. ganun mo nakikita kaya talo yung Terra Firma dito sa draft na to. For me, umpisahan natin bakit ba nangyari yun. It's obviously because of that third Yun, pick swap trade. na nangyari. Mm. Yung third at 10th nag-pick swap. So yung Hinebra napunta sa third, yung Kia, yung Terra Firma napunta sa 10th. So doon pa lang talong-talo na yung Terra Firma for me. Hindi pa nagsisimula yung draft. Kasi Actually, obviously, sige, go ka sige, muna, sige. Before may take ako diyan sa pick swap. Pero sige, you go first. sige, so obviously, syempre kung ikaw Terra Firma, hindi mo pinakawalan yung third pick mo. You have the likes of what? Ildefonso, Abarientos, Policarpio, Chongson. Yun yung pagpipilian mo eh. And a lot of those guys na available on the third pick,
pwedeng possible franchise star or even franchise superstar. So, diba, bakit ka magte-trade down for that 10th pick? Diba? Kahit sabihin mo package siya dun sa deal ng C-Stan, Pringle, Colt, and Isaac Go. Hindi pa rin super nagme-make sense yun. And I think that's why simula pa lang loser sa akin yung Terraform picking at number 10. Because sobrang laki nung gap nung picking at third at picking at 10. Kahit sabihin mong in the future, jumakpat sila kay Nonoy. Tapos yung 10th pick, yung Hinebra pick ng third, sakto lang. The mere fact na kaya mong pumili for the third pick, pinakawalan mo for choosing at 10th, makes you a big loser in this draft day. So yun lang. Ang sa akin lang is, I see this as the parang yung 2022 kay Javi GDL and kay Jeremiah Gray. 'Di ba? Parang kumbaga sumugal yung Terra Firma sa chance na kumbaga iti-trade nila yung, 'di ba? Ano ba, 7 ata sila or 8 top ay o yung Hinebra si Javi tapos second pick yung Terra Firma. Then 'di ba the following day yun yung ano the following day na trade nangyari yung trade. So, 'di ba, si Javi, when you look at Javi in the PBA, 'di ba, especially this season, kumbaga sobrang laking factor kung bakit nakaabot ng playoffs yung Terra Firma. And they could have had continuity there pero syempre we can't really blame Javi greener pasture sa Korea yun kaya he took the offer. Pero kumbaga yun din yung nakikita ko lang dun is kumbaga kahit papaano sinuwerte sila sa nangyari nung 2022. So, why not try their luck again this time around? Yun din yung ano eh, kumbaga, yun nga, sugal yung ginawa nila eh. 'Di ba? So, parang since it panned out pretty well sa kanila 2 years ago, why not try it again right now? So sinasabi mo mas maganda kung mag-trade down yung isang team Hindi pag naman. meron silang draft. Hindi naman. Pero 'di ba, kumbaga, hindi ko sinasabing superstition or whatsoever. Pero 'di ba, parang uy, may nangyaring maganda sa atin na 'di ba, I mean, human nature naman 'yan eh. Na kumbaga, o kunyari ito yung breakfast mo, 'di ba? Yun usually sarap ng breakfast mo. Ganyan. And then after ang ganda ng ginawa mo, let's say sa trabaho, 'di ba? Eh, kung ano 'di ba, minsan uulitin mo rin na ano, kumbaga the routine na nagawa mo that led to the successful performance. 'Di ba? So, hindi ko rin masyadong kumbaga that's how I see what they're doing. Okay. So, I guess may point naman, may reason naman dun sa inyo kung bakit ganun yung like, how you view that pick na pag-trade ng Kia. Pero sa akin naman, third pick yun pre, parang franchise superstar niya. Pero yeah, I think kahit for me, if kunyari kung at first place lang gusto nila si Nonoy, I think they could package the third pick with another kind of trade, maybe from a different team. Kasi feeling ko may mas makukuha silang magandang trade offer for the third pick if hiniwalay nila yun dun sa package, dun sa big trade kahapon. Pero anyway, let's move on with yung trade kasi feeling ko it's a different episode yung trade ng Hinebra Terrafirma. Pero let's focus on the draft. And Terrafirma picking Nonoy at 10th. Para sa akin, medyo iffy nga, di ba? Pero sa akin, ang hindi ko lang trip doon is, big fan din ako ni Nonoy. And parang gusto ko mapunta siya Oo. sa team na parang maga-guide siya parang yung team na makaka-appeal sa kanya will guide him in terms of his rookie mistakes. And I think yung Terrafirma, feeling ko mabibigyan siya maraming opportunities doon, pero baka hindi siya mabigyan ng a lot of advices na magmamature siya. Wami. Parang gano'n. Hindi, like, in terms of coaching stuff. Like, ako kasi personally, kung nagka-mock draft tayo, pipiliin ko siya sa rain or shine. Kasi feeling ko, bibigyan siya ng green light ni coaching, pero kung nagkamali si Nonoy, sisermonan siya ng malala. Or kunyari, pwede din siya sa Converge. Like, Ayo will give Oh, him alam the niya green light yun eh. as well. Pero at the same time, Coach Aldin will
help Nonoy to become a point guard, not a points guard. Kasi alam naman natin yung potential ng isang Mark Nonoy. So, yun lang naman para sa akin. Not hating on Oo. Terraform at all, pero parang Mm. how I see it na paano mag-bloom si Nonoy sa Terraforma is mas magiging ano lang siya, parang mas magiging green light siya to shoot with Terraforma, unlike Mm. siguro other teams na talagang bibigyan siya ng time bibigyan siya ng opportunity to score, to do what the things that he loves on the floor, pero at the same time, they will try to make sure din na maging point guard siya in this league. Mm. So, Tsaka yun. may mga nagulat, like yung nandun ako sa sa venue, 'di ba nandun ako sa Glorieta. Parang may mga nagulat na kasi tapos yung matindi dun 'di ba naunahan niya pa si Nelly. Yung mga nasa likod ko talagang they were high on Evan, eh. I mean, ikaw din, ay ka din kay Evan eh. Oh, yun Actually, talaga. ako Oh, din naman. Parang fifth pick ako in Evan, mm. TBH. Ako like of course we do this as unbiased as possible pero kumbaga 'di ba syempre may special attachment ako sa Lasal kasi with us being Lasallians 'di ba parang yung mga napanood natin sa alma mater natin biglang nagra-rise up sa pro. So, yun. Yeah, ako TBH, feeling ko yung Nonoy din something special in this league Oo, with the right pero kind of mentorship and guidance. So, hindi din ako nagulat na mataas siya than other players. Siguro mataas siya kay Nelly, nagulat ako. Pero other players, feeling ko nga, oo, Rainer Shine will pick him at 7 or 6 eh. So, TBH eh. Pero parang yun. nasa ano siya. Mga yun nga, the And then, late first round. so, yeah, I think yung Terraform conversation of why they became losers in this draft, medyo okay na. Meron ka ba bang team na feeling mo naging loser in this draft as well? Actually, napaisip ako sa Magnolia kung ano kasi parang Mhm. extra guard na naman, eh, 'di ba security agency na nga sila. Pero 'di ba alam ko they had trades for bigs like recently lang. Ay, hindi naman recently, like few seasons ago like sina Laput. Hindi, Laput kanila na yun, si ano pala, Strater pala. Strater tapos may ano pa sila, may Ian and then sino pa nga ba mga bigs nila? Alam ko madami na silang bigs, eh. Abu, Laput, Ian, tsaka si Rafi although veteran presence pero he still has a lot. Pero, alam mo na yun malakas pa rin kumbaga kumpleto pa rin ng Magnolia. So, yes, for me, good pick kahit papaano si Jerome. I mean, yung Jerome Lastimosa, actually, same din tayo na yung sa akin naman, Magnolia is parang loser sila, pero at the same time, medyo unconvinced din ako na loser sila. Kasi okay naman yung Jerome Lastimosa pick eh. Siguro a bit high lang nga on number 10, number 9. Oo, 9 and 10. 9, 9, 9, 9. Oh, 9, 9, 9. 10 pala si On Mark. number on number 9 kasi nga 'di Mm, ba galing siyang injury. And then mm, there were players din na pwede mo i-select above from Jerome mm. at that point kasi nga mas healthy, mas nakita natin last year. Oo, So yun lang din. And siguro overall lang din kasi hindi din super daming nagawa ng Magnolia into this draft. Hindi naman sa kailangan nila, pero parang in terms of parang oo, may mga chance naman sila na to go home as winners in this draft. Like let's say yung third and fourth nila, they went for may mga shooters ba or mga sleepers available at that time. Pwedeng yun yung kinuha nila. So yun yung sa akin. Yung Lastimosa at first round, siguro concern ko lang doon nga is parang big question mark si Lastimosa the on health. how, yeah, the health. So dun, Mm, dun siguro din naging factor kung bakit parang medyo, medyo oo, some people might parang feel na may yung ano ka pa. Magnolia underwhelming on this draft. Mm. Pero yun lang naman. Nung before the draft na nakita ko si 'di ba sabi ko sa inyo off air, nakita ko si Jerome. Inaasar siya ni na BJ Andrade, mga Ateneo boys. Kasi kasi 'di ba yung suit niya kulay green. Kaya parang inaasar siya ni BJ, "O bakit iba kulay ng suit mo?" Yung sabi niya, "Oh, maglalasal na kasi ako." Tawa lang ako dun. Hindi ako nagpakita na natawa ako pero natatawa ako deep down.
So yun. By the way, congrats pala kay Jerome Lastimosa. I think I'm Yes, one of the congrats. people na super happy na na-draft siya sa Oo. PBA. Tsaka Rooting we're din all na fans of maging Jerome Lastimosa. Like, how could you not be a fan of Jerome Lastimosa? mm, Lalo yung sa mga nagawa niya for so Adamson. yun. I guess yun lang sa akin, yun lang talaga yung dalawang loser ko, yung Terraforma Oo. definitely because of how they swap their picks. And Magnolia na parang feeling ko they have the chance to make better draft picks. Na Oo. parang or find a way na mas maka-improve pa or get sleepers at that draft. Mm. Pero they went for Jerome. their selection na okay naman. Hindi, si Jerome okay lang naman pero parang meron din better options. Yung Ray De La Rosa pick, hindi ko din masisisi kasi parang kapatid ni Rom De La Rosa yun eh. Pero although, Kapatid niya pala yun. Okay, okay. and then yung kay Berjay, actually, hindi ko sure kung paano siya maglaro. Pero I think may mga other players din na pwedeng, baka mas kaya pang makuha ng Magnolia si Berjay if they really wanted. Maybe in the fourth, third, or even the fifth. Baka ganun yung feeling ko eh. So they would, Mm. and ganun din yung kay Rome. Feeling ko, Although, to be fair kay Jerome, na ang magiging mentor niya dyan, si Johnny Abarrientos, si Boss Johnny. He could be kasi aminin man natin, si Kuya Mark Baroka, di ba? I mean, kaya niya pa maglaro at an elite level, pero he's 38. So, hindi na ganun katagal yung magiging, parang hindi na ganun katagal si Kuya Mark Baroka. So, kumbaga, magiging passing of the torch moment na rin siya. actually, kaya nga parang okay din naman na point guard kinuha Mm. ng Magnolia kasi yung O kasi guard lineup nila. mga Kahit sabi mo, veterans na eh. Kahit malakas pa, kahit sabi veterans na. kahit marami din, kahit sabi Mm. mong security agency, they're already parang aging na. Oh, So, adding parang a younger one could, oh. And not bad din. and given Magnolia's identity, run and gun yan eh. So kailangan talaga nila yung mga guards to kumbaga para ma-complement yung identity na binibuild or na-build ng Magnolia and sinusustain nila. Mm. So, yun. I guess we'll now move on to the next part of this episode. Pero before we go to the winners, so muna pag-usapan yung middle ground. Kasi feeling ko, hindi mo naman winner to, pero parang masaya din pag-usapan. And I'm talking about rain or shine. Uh, who, feeling di mo din siya kasamang winners for this draft. Pero, yeah, they made interesting picks uh, this year. Ikaw, paano ka nag-react dun sa mga picks ng rain or shine? Lang, sakto lang kasi 'di ba kumbaga puro wait, sino ulit 7-8 nila? Yung isa 'di ba si Kaylan Chongson? Tsaka yung isa is Felix Oh, Liametti. I'm not sure Liam kung yan, mga tama. Phil-Ams. I mean, like, ako hindi ko masasabing hindi sila magaling. I mean, solid din sila, I believe. Pero di ko kasi sila masyadong kilala. So, kumbaga, they would be, kumbaga, interesting for me. Interesting kasi, the talent is there, pero, yun nga, yung exposure nila to Philippine basketball, ano, hindi pa ata ganun ka, kumbaga, nahasa na. Pero, Coach Yeng yan eh. So, 'di ba? At least one of them. Pero syempre sana both of them kumbaga maging products yung ng pagba-maximize ni Coach Yeng ng mga talents niya. At saka may Akin point guard na sila. 'Di ba alam ko Kaylan Chongson point guard 'yun. hindi, small forward yan. Alam ko nga 6'5" yan, pre. Hindi, si Lemeti pala yung kasi Ah, siya yung in-interview na nung in-interview kasi parang hindi pa naman siya kilala. So parang introduce siya parang kumbaga pakilala mo sarili mo. Sabi niya, yung first line na sinabi niya is I'm a point guard. So yun kaya alala ko yun. So since 'di ba parang kung titignan mo yung mga point guards ng Rain or Shine, kahit nagagawa naman ni Assistor tsaka ni Karakot yung point guard duties well. Pero convert sila eh. So at least meron sila na kahit papaano yung natural talaga na yung point guard na comfort way established sila na comfortable sa position nila. okay. So, akin, una, I think yung
okay naman din. Pero at the same time, parang I wanted more coaching and rain or shine, knowing na they made it to the semis last conference. So parang feeling ko they're just one big piece away from making it to the finals once again. Pero parang kailangan nila ng one big piece, like superstar ceiling kind of pick. Ito kasing pinik nila is more of parang it feels like they already found their core with the rain or shine current roster, and then yung pinik nilang mga rookies is someone na parang iso-surround nila dun sa core nila. Pero para sa akin, parang I think rain or shine still needs one more core in their piece. And I think yung dalawa, hindi ko sure kung parang pang-core sila for rain or shine. Pero syempre, open and happy naman for Chongson and Lemeti to prove me wrong. Yeah, yung Kaylen Chongson, feeling ko instant impact right away yan with a 6'5", 32 years old if I'm not mistaken. Definitely, ano siya, older kind of rookie siya. So talagang experience nandiyan na played for ABL, yung Alab Pilipinas. Alam ko dun siya naglaro. Dun ko siya huling nakita. Not sure kung kasama niya si Parks nung season na yon. Pero alam ko naglaro siya for ABL. And then yung Lemeti naman, hindi ako magiging like expert on him, pero from the clips na nakita ko, mukha siyang parang Chris Rosales sa unang tingin. Yung kind of play style, which is yun nga, point guard, something na someone na Rainier Shine needs. Not sure, he could play the backup at first. And then siguro pag naging solid talaga si Lemeti, pwede ding maging Mag-start. start. Pero ito si Lemeti talaga yung parang unknown. Ito yung mga curveballs ni Coach Yengyao sa draft day. Yung biglang, sino ba to? Ba't ang taas ng pick Oo, na to? yun din eh. At Yun din yung kasi 'di ba last year si 'di ba? Kumbaga last year ganun din nangyari. Si Keith Dato biglang ang galing din eh. Hindi, mas sa akin yung mas naalala ko kay Lemete is yung parang si Kevin Alas. Di ba si Coach Yang pinik si Kevin Alas nung Oh, 2015 pero draft, tinrade agad 14. Pero tinrade agad eh. 2014. And then yung the right after nun si Mab Ahamisi went third na parang hindi naman din Oo. Ahamisi was projected a little bit late on the first round. So parang ganyan din yung Lemete. Parang sino ba to? Ba't ang taas? Yun yung coach, si Coach Yang pala pumili. Kaya nagets ko na, si Coach Yang yan. So O baka parang something na niya. hindi tayo nakikita na Kumbaga, oo. Ayun, nag-Paul Desiderio din siya 2018 eh. Di ba? So yun lang. Yung other picks naman din lang, mga solid role players. Kahit nasabi mo na trade yung Miggy Corteza, yung, alam mo, si Miggy Corteza pinik nila nung second round. Oo. May isa pa silang Tinrade sa pinik block na ko. solid na second round pick din eh. I can't remember kung sino, pero alam ko meron din siyang isa pang second round na nakuha. Pa-check na kung sino. Wait, sige. Teka, check ko. Tinorya ng mga rain or shine players na fina-follow ko. Oo. Pero yun, more of yung Baya. Rainer Shine kasi, hindi, siguro na lang din. Kaya Si Darvish middle ground. Bederi. Hindi, si Mike Kaya Balonzo pala sa NU. yun sinasabi Yun. ko, parang Siya yung role play. first pick nila sa Mm, second round eh. yun, tama. So, Miggy Oo, Cortez, Jeff Mike Napa yun eh. Malonzo. So, yung mga tough guys na will defend, could be solid role players in the PBA. Yung mga pinik nila second and third at pababa. So, I guess, medyo underwhelming lang kasi siguro galing din sila sa big winners natin sila last year, itong Rain Oo, or sila Shine. number 1 natin eh. Oh, so this year medyo middle of the pack lang sila. And I think that's not, parang wala kang masamang pwedeng sabihin din talaga sa Rain or Shine. Some people might just feel na they wanted more, pero I guess, O yeah, Rain or Shine. binabalance din Oh, nila yung roster. Ayaw nila mag-surplus ng ng mga players na kumbaga baka hindi maging fit eh. Siguro at this point since kumbaga nakapag-stockpile na sila ng magandang pieces last year. Ngayon parang perfect complementary pieces ang kinukuha nila ngayon eh. So yun. And tingnan natin kung yun nga yung tamang decision for coaching the Rain or Shine management. Pero so far, mukha namang solid yung mga Phoenix nila this year. Oo. Not as hindi siguro hindi super tayo hype unlike last year, pero something na baka Oh, in the future maging hype din tayo for. perfect fits. Ayun, naman yung kinukuha nila ngayon. So yun, now we're gonna move on about talking about Rain or Shine picks.
And let's go to the winners for this draft. So I guess alam mo na yung akin, yung number one ko. So wag mo nang banggitin o hulihin Ah, na isa sa mga hulihin natin yon. mm. Pero sige, ikaw sino muna yung pwede mong i-pick na big winners for this draft for you? Number one ko could be I am no bias pero I can put Hinebra there. Kasi 'di ba kumaga na medyo kulang sila sa point guard na I mean LA still has a lot in tank and then si Scottie pwede rin kaya naman mag point guard pero 'di ba kumbaga mas mama-maximize yung mga rebounding prowess ni Scottie kapag kapag hindi siya nagpo-point guard duties. Kasi 'di ba kumbaga nung before 'di ba pag nung may LA pa like nung talagang pa si Mm. LA nun before nangyari yung hindi natin gusto mangyari. 'Di ba LA does the point guard duties then si Scottie na yung kumbaga mas focus si Scottie sa rebounds ganyan. And now may RJ na So, sila. Okay, lang go lang. go go. So mas gusto mong as a fan, mas gusto mo na medyo parang two dito sa Pilipinas si Scotty tapos pag nagigila siya, one siya. Oo, Mas yun ayaw talagang mo hmm? ayaw mo na full-fledged one na lang si Scotty, parang seamless yung transition when it comes to like playing dito sa PBA and then pag kailangan siya sa gilas duties niya, seamless lang. Walang Hindi, kahit naman ganyan, seamless din eh. Kasi na 'di ba, na-prove naman na ni Scottie na top point guard siya sa Gilas. Nagawa niya nga nung World Cup tsaka nung Asian Games and yung first window nila sa coach Tim Cone era. So kumbaga hindi na question for me yung adjustment ni Scottie. So ang diyan is yun nga 'di ba abang at saka I mean siguro part na rin yun na enjoy ko talaga yung rebound ni Scottie. Kaya mas mama-maximize if merong someone who would do the point guard duties. Pero syempre kumbaga RJ yun, Abarrientos yun eh. I mean, 'di ba parang si Coach Johnny siya naman talaga yung nag-develop kay RJ from the start. Eh sino ba yung talagang nag-develop kay Coach Johnny into having an illustrious PBA career? Si Coach Tim, yes, 'di ba? coach. So, actually ang saya ko rin nun eh kasi kung nakita mo yung story ko na quick kwento lang. 'Di ba ang umakyat nung na-draft si RJ since he is doing Jones Cup duties si Coach Johnny. So parang tinori ko sabi ko, ba't parang ibang Abarrientos yung na-draft, 'di ba? And yun nga to add to it, kumbaga yung for RJ maganda yung magiging transition niya. Kasi kumbaga yun nga Coach Tim with the help of Coach Johnny A. Kumbaga, 'di ba, alam ni Coach Johnny kung paano mag-ano si Coach Tim, 'di ba? Tapos naghinebra din si Johnny Abarrientos. Kaya kumbaga siya yung magiging pwede niyang bantayan si RJ when it comes to handling the pressure of playing for Hinebra. Alam naman natin crowd darling ang Hinebra kaya may pressure for every player to when playing for Hinebra. So yun, actually sa akin naman, kaya naman panalo din sa akin yung Ginebra. Because of, well, the reason lang din kung bakit talo yung Terra Firma. Ganun lang simple. 10 yung Mm. Terra Firma na dapat 3 sila. Ito namang Ginebra, 10 sila, pero naging 3 sila. So instantly, panalo sila sa akin sa drop pick na to. Kahit sino piliin nila. Kasi nga, basically, you trade up and yung binigay mo, parang wala din nawala sa'yo. Tapos nakapag-trade up ka pa. So, yun lang yung reason for me kung bakit sila big winners. Pero yung draft day performance nila, syempre, masaya ako nung kay Abarrientos kasi high ako kay RJ Abarrientos sa draft. Tapos tama yung hula ko na Mm. number 3 pick siya. Kahit na biglang nagpalit yung Hinebra. Biglang Hinebra yung kukuha nung third pick. Tama. So, masaya. O Deep kasi inside, siya masaya yung ako kasi, best available talent like for after me, I view Fairfield that. and Balti eh. I view that. Parang, pero kinakabahan din ako TBH kasi may mga mock drafts ako nakita. Hindi siya number, like, he falls on number 5, 6, 7. Parang ako, parang sobrang taas ng tiwala ko kay RJ. Pero I'm happy na, tama nga yung Proven ano ko. naman yun eh. At saka may reunion sila ni Coach Olsen Racela. Oo nga. No. So, yun. Actually, Yan din eh. yun pala.
to add value na lang on RJ on Mm. Ginebra. Isipin mo hindi ko siya binibigyan ng super high pero syempre crowd favorite yung Ginebra. Pero at the same time, you're gonna have a player na pwedeng maging crowd favorite as well kasi kaya niyang gumawa ng showtime kind Oo, of yun plays, din. take over mode. Isipin mo na Oo. lang na, what if kunyari biglang medyo sabihin natin first half, tambak ng 10 or 20 Ginebra, biglang third quarter, biglang pumutok si RJ. Papabayaan lang Crowd, ni Coach Tim yan eh. diba? Biglang Mm. let him cook. Sobrang gulo na Oo. naman ng crowd. Diba? Tsaka ano So, rin yan parang magandang, happy din ako for Coach Olsen dyan. Kasi di ba parang kung alam mo naman na parang nalungkot siya nung after one season niya kay RJ, di ba? Kumbaga he was looking to build the FEU's future around the RJ na eh. Pero yun nga, since hindi naman natin masisisi, may offer sa Korea before going to Japan. Kaya ayun, he had to kumbaga to hit the reset button. And then after, di ba, he stepped down na after one season. And then, ayun, makakasama niya na uli si RJ. So, kumbaga, kahit pa paano may implement niya kung ano yung, or mabibigay niya pa kay RJ kung ano yung initial plan niya sa kanya nung nasa FEU pa siya. so yun lang. And then, I guess before we move on to the next team, gusto ko lang sabihin na panalo Ginebra because of RJ and then the rest of the picks. They did really well picking a lot of great players pero at the same time puro shooters na yung pinili nila no. After RJ puro shooters na lang yun eh. And then, Uy, I kasi yun guess naman talaga, for the longest time, yun naman talaga hanap ni Coach Tim, di ba? pero parang medyo naging overkill na lahat ng picks after RJ puro shooters. Oh. Yun yung kulang nila eh. Apart from a solid big na pangtapat mo kay Junmar and Commissioner's Cup imports eh. Lalo na Commissioner's Cup. Walang height limit ang import, di ba? So yun lang naman yung para sa akin. Mm. And yeah. By the way, let's go now to the next team. And sino next team mo? Meralco. CJ Cancino. Diba? Wait, perfect or perfect complementary piece siya kung may na siya. Pagdating sa changing of the guards, siya yung magiging Alain Maliksi role. 'Di ba? Mhm. May scoring prowess, has the length, can play defense. Actually, kanina nga hindi ko na narinig yung apelyido eh. Sinabi pa lang CJ nung in-announce niya sa draft. Pagkasabi CJ pa lang, nagsigawan na yung mga tao. So, Crowd yung mga favorite kasama sa mga nagsigawan doon, yung mga katabi ko. Kaya hindi ko na narinig. Sabi ko, sinong CJ to? Napaano pa Perez nga pala ako yun. sinong CJ. Tapos biglang nung umakyat sa stage, Cancino. E di sabi, kaya naman pala. So yun, actually, aside from CJ Cancino, just to add, meron ko din yung winners ko kasi they drafted Kurt Rayson, second round. Third round, they drafted JP Maguliano. Then fourth round, they drafted parang nawala lang sa radar na Philippine basketball. Pero it's Jordan Bartlett, former NU Classmate ko yun. Bulldogs, Economics. and Lasal. DLSU Green Archer. Classmate ko yun. So basically, yung apat na picks ng Meralco sa akin, super solid. Not because of the fit, but because of how Meralco address this draft. Basically, hindi man mataas yung nakuha nilang nakuha nilang pick. Galing silang championship, din nila kailangan kumuha ng napakaraming rookies or big super high ceiling na rookies. Pero they just go onto this draft and they address this draft with picking the best available talent whenever they're selecting. And every time they selected, sobrang ganda nung kinukuha nilang players. Like, first round si CJ Cancino. Yun nga, pwede maging Alain Maliksi. Actually, si CJ Cancino, parang Swiss Army knife para sa akin yun. Pwede Oo. siya maging shooter, pwede siya maging slasher, pwede siya defender. Parang siya yung tipo ng tao na kahit anong bigay na role ng coach, gagawin niya. And to think, 'di ba, ang kaka-champion lang ng Meralco. So parang they don't really need to add big pieces kasi yung mga pieces nila kung mga at their peak pa. Tapos babalik pa si Aaron Black. So kung mag-add sila ng kumbaga big piece, 'di ba? Or like hindi perfect or yun nga parang superstar ang i-add nila. Edi kumbaga magiging to. Kumbaga
malaking adjustment na naman. Eh, di ba minsan pagkaka-champion mo lang tapos big adjustment, medyo magiging flat yung performance. So yun, yeah, then siguro dagdag ko na lang din ulit yung tatlong picks pa ng Meralco. Rayson and Magoliano, NCAA standouts. Yung Rayson, the main man for Letran. So, hindi ko alam kung paano siya mag-fit din sa team ng Meralco. Pero this dude has really great skills and a talent to be a shoot first kind of point guard. Pwede sigurong undersized combo guard to. And then yung JP Magoliano, undersized power forward Wait, pero saan could galing be a si wing. Magoliano? EAC to. Okay. So matibay itong player na to. Plays with a lot of energy and heart. So something na masarap din panoodin yan sa PBA, yung talagang makikipagbuwis buhay kada rebound, para may kasama. Para ka lang din siguro meron kang pangalawang Cliff Hodge kung paano siya rebound. Kahit sabihin mo 6'3 lang siya or 6'4 siya. Medyo maliit siya. So yung parang magpapatayan para din sa rebound. Hustle, diving on the floor. So yeah, hustle kind of player to. So I'm really excited kung makaka-crack siya dun sa rotation and lineup ng Meralco. And then lastly, obviously, Jordan Bartlett. After nung stint niya in season 82 with 82. DLS, Classmate ko with siya nun eh. DLSU, parang wala Wala tayong na. naramdaman na balita sa kanya. Pero bigla siyang nagpa-draft ngayon. And then, from what I know, kasama siya sa Mythical 5 ng Combine. draft combine. Combine. So may nakita sa kanya. May nakita sa kanya yung buong draft combine yung buong draft combine. So, could be something parang coming back story for Jordan Bartlett. I think yung 4 rookies na pwedeng makita natin for Meralco na siguro talagang kaabang-abang for this squad. So yun. Isa pa for me na winner bago ko ibigay yung sayo. Si Northport. They added another pure point guard in Evan Nelly, which natuwa ako na kumbaga talaga grabe yung kamayan nila ni Coach Bonnie. 'Di ba naglaban niya nung season 95 sa finals. So, and then ayun, obviously yung top pick nila si Dave Ildefonso, who's alam naman natin na ang daming kayang gawin yan, mga tall for his size. Hindi tall for his size tuloy. Tall for his position and for his play style. So medyo seamless adjustment din yun, especially na mga kasama niya sina Zave. Yung mga kasama niya sa Northport na Will Navarro, yung mga ganong klaseng player. Although more on sa guard side sa guard side naka si Dave. So pwede siya kung pag small ball pwede siya maging 3. Tapos pag tall ball 4. Ay 4 tuloy 2. Sorry. Okay, so yun, yeah, I guess ako actually if i-base lang natin Ildefonso Nelly, sobrang panalo na agad yung Northport. Oo, Pero yun. para sa akin, parang hindi ko lang sila super naging winner for me. Like, they're good. They did well into this draft. Parang sobrang dami lang nilang pinik na parang at this point, parang hindi ko din alam kung paano yun sa practice. Kasi sobrang gaganda din ng mga picks nila. Like, aside from those two big powerhouse names like Ildefonso and Nelly, may mga underrated draftees din sila. Like, the last pick of this draft, Robbie Darang, played for MPBL. Solid siya dun sa MPBL. For Bataan Riser siya last year, what I remember. Tapos played for Diliman Colleges sa UCBL. Main point guard din siya doon. So, I think medyo underrated tong player na to. And then, yeah, AJ Miranda as well. Super scorer of JRU from the previous season. So, yun yung mga nakikita ko ding may mga players din sila na hindi ko super kilala pero mukhang may something special about them. So, I think if you're a Northport fan or you just love underrated talent, sobrang daming kinuha ng Northport na yun in this draft. So, yun. And then, yeah, that's all for Northport, at least for us. So, sige, go ka na sa winner mo. Ito na ba yung biggest winner mo? Di ko alam ba't hinuli natin to. Ito na yung This biggest for you, winner mo. Hindi, ito na natitira eh.
At na lang ba yung natitira? Okay, so sa akin, biggest winner ko is the NLEX Road Warriors. At to be honest, hindi ako NLEX Road Warriors fan, pero sobrang gaganda ng picks na ginawa nila. And I think because of their picks now, parang slowly na magiging Road Warrior fan din ako dahil dito. At ito kasi ano they already have quite a competitive lineup with Bolik as their main man. Tapos babalik pa si Kevin Alas. Tapos yeah, Ato Ular is also there. So may mga solid pieces na Robbie Herdan din, di ba nandun pa? Solid pieces na tong NLEX, pero dinagdagan pa nila with picking at number 6, Policarpo from DLSU, one of the guys na nasa younger side of the spectrum in this draft class. Pero at the same time with high ceiling, and they got Policarpio at number 6. So sobrang gandang value ng Policarpio na nakuha nila at 6 pick. And then at the same time, obviously kasi ito si Policarpio baka hindi agad maka-contribute right away kasi nga mas younger side of the rookie. Tapos meron pang siguro may mga rookie mistakes pa yung rookie jitters na mangyayari. But I guess NLEX will be needing a little bit of patience for Policarpio kasi meron tong superstar upside itong si Policarpio. Ayan, before I go to the next other picks, ikaw, Policarpio, what do you think? Si ano kasi, ayun nga, si Poly, di ba, kumbaga, he can play both 3 and 4, di ba? O Mm, kasi pwede siya, so, nakita natin yung versatility na, tsaka yun yung stretch big. So, kumbaga, he can be a perfect piece for Robert Bolick. mm, Kaya di ba marami pang matindi doon, ang dami pang nagpo-project na baka siya yung kunin ng Hinebra sa third pick. number 3. So na kumbaga si Poly, mataas yung expectation, hindi naman expectation mo. Yeah, pwede rin expectation siya kumbaga Oh, by the mataas way, yung ano pala yan? MVP, draft combine yun nga, MVP yan. combine MVP. Tsaka maraming kumbaga maraming or people are high on him with the mere fact na sinasabi na he could be perfect for Hinebra. Yun pa lang, excuse me, sorry, it says a lot on him. And now na, kumbaga, he slid to 6th pick, and then he will be having an elite point guard, arguably the best point guard in the league right now in his wing. So, kumbaga, mataas yung potential. Tapos, Coach Jong pa. So with new coach, yung fit sa akin medyo yun nga, kasi may Ato Ular na sila. Doon lang sa akin medyo iffy, pero I guess hindi siya super like big. Pwede siya mag-tres kung magko-4 Oo, si oo. Ato. Parang hindi din siya big problem for NLEX management na parang Mm. mabilis lang din nila masosolusyonan yun, I think. So, kailangan lang siguro nila talaga ng time for Policarpio to develop. And yeah, aside from Policarpio, kaya din sila panalo, it's because of their second round pick. At yun ay si Brandon Ramirez. Played for TX3, played for Pampanga Giant Lanterns in the Sinasabi nila, MPBL. daw siya. Kumbaga, steal daw siya. Oo, yun nga, steal of the draft. At yun yung sinasabi ng iba. Pero what I like about these 2 picks of NLEX is yung first round mo, kumuha ka ng high ceiling kind of a player na needs time to develop. Pero dun sa second round mo, kumuha ka ng player na pwedeng magkaroon ng instant impact for your team. So basically, it means lang na, okay, habang si Policarpio needs time to develop, si Ramirez yung tutulong sa atin ng sa atin dito sa campaign for the upcoming conferences in the PBA. Mm. Diba? And sige, go lang. Ano may Uh, sasabihin ko ba? Tapusin mo muna kasi medyo observation ko na to about drafting in general. So, tapusin mo muna yung kay Brandon. Okay. Brandon, di ba? Ramirez. Brandon. Ayun. Then, yun nga, aside from that 2 picks, yung third pick nila, they went for a sleeper. Surprisingly, umabot sa kanila on the third round, and that's Cyrus Torres coming from FDU. One of the most known shooters in this draft. And syempre, yun nga, di ba? Sa draft or sa team, hindi ka talaga mauubusan ng shooter. So, adding known college, one of the best collegiate shooters in the Philippines right now, di ba? Is really a great addition for NLEX Road Warriors. Naisipin mo, yung 3 rookies na yun, basically may other rookies pa silang dinala, pero ito yung 3 rookies na talagang tinitignan ko for NLEX na could crack the lineup this conference or this season and could
add impact right away for their new coach na si Coach Jong, and then for Bolik as well. Yung sinasabi ko sa'yo, observation ko is, kumbaga, actually yun nga yung sinabi mo na mas instant impact si Ramirez kaysa kay Poli. Yan din yung mga sinasabi nila na mas madali yung adjustment from college or from semi-pro to pro kapag role player ka than if you're, kumbaga, yung stars or ano to, yung mga high picks. Kasi kumbaga yun, una-una may pressure sila, 'di ba? So especially being picked that high, sila yung mga bukod sa in-interview na sila, may in-interview pang kasama nila. 'Di ba usually, kumbaga, yung parents ng na-draft, or if hindi yung parents, yung magiging ano to, yung parents or yung asawa nila kung meron man, 'di ba? And then so yun yung kumbaga magiging possible, yun yung, so kumbaga may makikita kang pressure, eh. Pero 'pag ano, walang pressure kapag ano ka, yung mga mababang picks, kasi kumbaga inano mo, parang kumbaga sugal lang yung pagsali mo sa PBA, yung pag-sign mo ng contract, ganyan. Like kumbaga you're trying your luck lang. Kaya siyempre less pressure siya na hindi masyadong mag-e-expect sa'yo yung coaches mo. And kumbaga yun nga, complementary piece mostly yung mga ganun, eh. So kapag pinaglaro ka ng ano, kumbaga 'pag pinasok ka, more on parang specialty player yung gagawin sa'yo, or like may a-assign na role sa'yo. Kunyari ayan, yung shooter ka, 'di ba, parang get open, spot up ka lang while the star attracts the defense. 'Pag kinik out sa'yo, tira mo na. Yung mga ganong klaseng ano. Wait, time. Okay. So, gets ko yung point mo. Pero medyo disagree ako na parang for the second round or third round players na parang they're just testing this draft. Parang true Hindi, luck like na lang sila. yung mga ibang ano, yung kumbaga sa ano, I mean, like, gets ko naman na obviously may pressure kasi hindi fully guaranteed yung spot. Pero like in terms of play on the court, hindi siya yung tipong hindi siya yung tipong coaches won't ask you to do more. Hindi, ano kasi ito, yun nga, I just don't disagree na, I just disagree na parang luck yung latter picks. Kasi feeling ko they're also Oh, hindi, they put in the pangarap work nila to. naman. Oh, Oh, they pangarap put naman into the nila, work. pero kumbaga kahit hindi guaranteed, susubok pa rin sila. So, yun Hindi nga, siya yung hindi ko sinasabing full swerte lang 'yan. Kumbaga may work apart, pero kumbaga sige, wala namang mawawala sumubok, eh. Then go for it. Yun yung pino-point kasi out ko. Pero yun nga, yung napansin mo din na parang yung pagkaiba ng first round at second round is basically, ganun talaga nangyayari every draft, eh. First round picks, ito yung mga high caliber high picks. Yung high picks mo kasi normally nagiging ano yun, eh, boom or bust talent. Like, high upside, you're gonna bank on their upside rather than yung parang Oo. floor nila. Ganun din nangyayari sa NBA. Then yung mga latter rounds, yun nga yung parang pipili ka na oh, ano yung specialty nila, paano magta-translate ito onto our team and into the league. So, ganun kaya pag nakita mo second round, third round, mga specialist na yung kinuha. Then yung first round, puro mga high Mm. upside kind of players. Mm. And then, yeah, that's all for me naman na kumbaga. Kaya for me, honestly, yung NLEX maganda rin future nila, like when ano, kasi yeah, Coach Jong na yung coach nila. Kumbaga for me, when it comes to getting ready to contend, siguro mga nasa 70% na sila. Before, kumbaga, 'di ba nasa mid-tier sila? I mean, for most of the time, for the longest time, 'di ba? Alam naman natin, lagi ang top teams SMC plus TNT. And then yung mga mid teams, yung mga Meralco, NLEX, Rain or Shine, Converge, ganyan. Pero with Meralco winning the championship, umakyat na sila. So kumbaga NLEX, paakyat na rin sila. Yun nga, well, at least for me, 70% na sila with their key additions. And
the coaching change kasi syempre Coach Jong yan eh. He 9-time PBA champion na ata siya, I believe. Sa akin 70 ngayon, pero pag na-develop agad si Oo, Policarpio, hindi, at least scratches the as of now potential pa lang 80. naman. As of now pa lang. Oo. Biglang So, 80 yan. Pero anyway, siguro ano na lang din, like parting shots for like yung overall draft, PBA draft 2024. naging ano siya, well, at least for me, extra emotional siya. Or hindi man emotional, kumbaga extra special tong draft na to for me kasi ito yung first draft na napanood ko live mismo, 'di ba? Tsaka yeah, it was an experience na yung difference nito for me than watching games is yung the fact na lahat ng teams nandito eh. Although hindi sila maglalaro obviously, pero lahat ng teams nandiyan na kumbaga nag-aano sila. Kumbaga makikita mo kung sino yung magpapaganda ng team ng bawat teams kasi obviously draft yan eh. So may mga may mga papasok na additional, and then yeah, the experience lang ay mga napapanood ko, mga ine-enjoy ko panoorin, biglang nakikita ko sila up close, nakakapagpa-picture pa ako. So ayun, yun yung at least for me. And yung naging magandang season natin, the past season, feel ko mas gaganda ngayon eh. Kung the PBA just keeps on getting better, especially for a league that people say are dying. Tsaka overall lang sa draft, kasi medyo nagulat lang din ako nung na at the end of this draft, PBA draft, winners ko is NLEX and Meralco. Then really think na sila yung maging biggest winners for this draft for me. Kasi nga last year medyo sakto lang din yung mga pinili nila. This time around, ang ganda ng mga kinuha nilang key additions, new rookie to watch for the respective squads. And yeah, yung draft class na to, baka nga medyo dahan-dahan na ako naniniwala na kasing stack or mas stack pa to than last year, and could be like one of the draft class to watch out for in PBA history. So yun, I guess that's the end of our episode about the winners and losers of the PBA draft. Once again, I'm Miggy C. And I'm William Go, and until then, take it easy, stay safe, have fun. Guys, next year uli and enjoy natin ng PBA ngayon.